Yun, may nakapansin din sa video natin at nagtanong kung paano naman gawin yung gable box. So let's go! First, mag-import tayo ng file ng ating gable box. Ayan. So rotate lang natin para maximize yung space. Expand, enlarge. Ayun. Then go to create cut contour para magawa ng cut lines yung ating image. Ayan. Okay. And then click trace. Boom. Tapos, check mo yung keep host kasi kailangan natin i-cut yung mga host dyan kung saan i-insert at hahawakan yung gable box. Then click accept. Tapos i-align mo lang na dapat naka-center and nasa middle yung image. Ayan. Then go to contour cut wizard. Hanapin mo yung page marks na box. Check mo yan para lumabas yung registration marks ng page mo. Pag tinignan mo yung wireframe view, makikita mo yung blue lines which is the cut lines. This is what I do para magkaroon ng fold lines yung ating gable box. Add a shape here, square shape. Ayan. Tapos, i-click mo sa taas yung wireframe fill para walang color fill yung box na yan. Yun, outline na lang siya, diba? Then, let's change the contour setting ng shape na yan. Pinili ko yung, yan, fold contour. Ayan, nag-change ng color yung outline niya. So, ibig sabihin, iba na yung cut settings niya. Tapos, duplicate lang natin yung shape na yan. Ayan, para magkaroon din ng score line dun sa ibang part. Then, resize mo yung box and adjust mo lang ng konti to ensure na yung lines mismo dun siya nakatapat sa area kung saan ka magpo-fold. Now, back to Contour Cut Wizard, punta tayo sa Print Options para palitan natin yung cut settings ng dalawang contour lines na ginawa natin. Yung color blue is yung cut contour na die-cut ng buong image. So, set ko lang sa force na 150 at speed na 100. Yung fold contour pala, nakalimutan ko, gagawin natin is perforation lang. Kasi iisang blade lang yung gagamitin natin. So, sa perforation line, ang pinili ko ay itong maliliit na dash line. Do the same to the other one, change mo yung line niya to perforated na dash line. Balik ka ngayon sa Contour Cut Wizard. Check ulit natin yung cut setting ng ating dalawang lines. Okay na yung sa blue. Now, sa fold contour, babaan lang natin. I set both force and speed to 70. Apply. Tapos, instead na i-print direct, ang ginagawa ko, sinisave ko muna as PDF. Ang ginamit ko pala for this is yung Yasen double-sided matte paper na 250 GSM. So, print mo lang as usual. Pag niload mo na yung material, bago ka mag-cut, mag-force testing ka muna. Check mo muna kung tama ba yung setting na ginamit mo. So, for this, negative, hindi siya nag-cut through. Kaya ang ginawa ko, minove ko lang sa number 7 yung blade. Same force and speed, pero nag-cut through na siya. And sa dashboard, press mo yung plus icon para mag-00 yung XY. So, alam na ng machine na kung saan nakatapat yung blade, yun yung starting point na. Then go ahead, click cut now, and next. So, after basahin ng machine yung registration marks, yan na yung gagawin, mag-start na siya mag-cut. Yung first process na is perforation, after nun is yung cut-through na talaga. So, magkaiba ng settings, pero iisa lang yung blade yung ginamit natin. Load the other half and press recut. Ayan, sa single pass, nakita natin na na-cut through talaga yung ating gable box. And here's the fun part, dahil na-perforate natin yung fold lines, napakadali na lang tupiin ng gable box na to. Let's do the same sa other half ng gable box. Mabilis, diba? Then, lagyan natin ng pandikit yung mga flap na magdudugtong sa dalawang part ng gable box. You can use double-sided tape or glue, and then dikit mo lang and assemble like so. Voila! Your box is done! You can add lots of goodies inside your gable box. Thanks for watching.